Ang nakakabinging tunog ng kanyang cellphone ang unang bumasag sa kontroladong katahimikan ng kanyang opisina. Si Ricardo Mendoza, CEO ng Mendoza Corp, ay hindi sanay sa gulo. Ngunit ang gulo ay tila may sariling susi papasok sa kanyang buhay. Sir Ricardo, humahangos ang boses ni Aling Martha, ang kanilang mayordoma, mula sa kabilang linya. Ang yaya, sir, ang yaya. Bago pa man siya makasagot, narinig niya ang sigaw ng isang babae sa background. Isang sigaw na puno ng purong takot. Hindi ko na kaya. Mga demonyo ang mga anak ninyo. Mga demonyo. Napapikit ng mariin si Ricardo. Isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. Hinilot niya ito, pilit na pinapakalma ang sarili. Aling Martha, anong nangyari? Umalis na po, sir. Tumakbo palabas ng gate na parang hinahabol ng kung ano. Iniwan lahat ng gamit niya. Huminga ng malalim si Ricardo, isang mahaba at pagod na hininga. Sige, Aling Martha, ako nang bahala. Ibinaba niya ang tawag at binuksan ang security app sa kanyang cellphone. Ilang tap lang ay nakita na niya ang live feed mula sa sala. Ang eksena ay parang dinaanan ng bagyo. May mga unan sa sahig, mga laruang nakakalat, at isang plorera na basag sa gilid. Ikapito, ang ikalabimpitong yaya sa loob ng 6 na buwan. Isang panibagong record na hindi niya kailanman ipagmamalaki. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay pamilyar na sa kanya. Isang mapait na lasa sa kanyang dila. Bawat yayang umalis ay isang sampal sa kanyang pagkatao, isang paalala na may isang bagay sa kanyang buhay na hindi niya kayang kontrolin, ang sarili niyang mga anak. Si Kay at Leo, ang kanyang kambal. Kasabay ng pagkabigo ay ang pag-init ng kanyang ulo. Galit. Hindi sa mga bata, kundi sa sitwasyon, sa sarili niya. Paano niya mapapatakbo ang isang multibilyong pisong kumpanya kung ang 26 na taong gulang na bata ay hindi niya mapasunod? Biglang nag-vibrate ulit ang cellphone niya. Sa screen, lumitaw ang isang pangalan na mas nagpatindi ng presyon sa kanyang dibdib. Ina is calling. Pinindot niya ang answer button nang may pag-aalanganin. Agad na bumungad sa screen ang perpektong nakaayos na mukha ng kanyang ina. Si Imelda Mendoza, ang matriarch ng pamilya. Laging kalmado, laging may kontrol, at laging may pangaral sa kanyang mga mata. Ricardo? Sabi nito sa boses na matigas at walang emosyon. Tumawag sa akin si Martha. Umalis na naman ang yaya? Hindi ito tanong. Isa itong statement. Isang akusasyon. Ina, sagot niya. Sinisikap na panatilihing formal ang tono. May kaunting hindi lang pagkakaunawaan. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Imelda. Hindi pagkakaunawaan, Ricardo, ikaw ang mamumuno sa pinakamalaking merger sa kasaysayan ng Mendoza Corp, pero hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong mga anak? Bawat salita ay parang karayom. I'm handling it. Talaga ba? Dahil ang nakikita ko ay kaguluhan, isang kahihiyan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao, ng board, na ang susunod na pinuno ng Mendoza Corp ay hindi kayang disiplinahin ang sariling pamilya? Napayukom si Ricardo ng kamao sa ilalim ng kanyang mesa. Gusto niyang isigaw na hindi niya kailangan ng ganitong panggigipit ngayon. Pero alam niyang walang silbi. Para sa kanyang ina, ang imahe ay lahat. Ang reputasyon ay lahat. Maghahanap ako ng bago, ina, isang mas mahusay. Siguraduhin mo lang, Ricardo, dahil nauubos na ang pasensya ko. At sa isang click, nawala na ang mukha nito sa screen. Napasandal si Ricardo sa kanyang upuan, napapikit, at naramdaman ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Pamilya, kumpanya, lahat ay nangangailangan ng kanyang atensyon. Lahat ay nangangailangan ng kontrol. Muli niyang tiningnan ang security app. Nag-swipe siya papunta sa camera ng playroom. Biglang may kung anong kumirot sa dibdib niya. Ang playroom,
Di tulad ng sala, ay perpektong malinis. Walang kahit isang laruan na wala sa lugar. Sa gitna ng kaayusang yon ay ang kanyang kambal. Si Kay ay nakaupo sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod, nakatitig sa kawalan. Si Leo naman ay nasa kabilang dulo, nakatayo sa harap ng bintana, nakatalikod. Hindi sila naglalaro, hindi sila nagsasalita. Dalawang malungkot na isla sa isang malawak at tahimik na karagatan. Hindi ito gulo, ito ay kawalan. Isang sirang bagay na kailangan niyang ayusin. Makalipas ang ilang oras, sa conference room ng kanyang opisina, kaharap niya ang isang babaeng nag-a-apply para sa imposible at kinamumuhuiang posisyon. Si Valeria Sanchez. Hindi siya mukhang yaya. Ang suot niya ay simpleng blusa at slacks at ang kanyang mga mata ay may kakaibang talas. Tinitingnan siya nito na para bang nababasa nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Base sa resume mo, Miss Sanchez, simula ni Ricardo, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Isa kang child psychologist. Tama po, sir. Sagot ni Valeria, kalmado ang boses. Kung gayon, bakit ka nag-a-apply bilang yaya? Tanong niya, hindi maitago ang pagdududa. Dahil naniniwala po ako na ang mga bata ay hindi dapat inaalagaan lang. Sila ay dapat inuunawa. At ang pinakamagandang lugar para gawin iyon ay hindi sa loob ng isang klinika, kundi sa kanilang sariling tahanan. Napataas ng kilay si Ricardo. Ang kailangan ko, Mrs. Sanchez, ay disiplina, order. Meron kaming schedule na kailangang sundin. Meal times, study times, play times. Everything is structured. Ang problema, ang mga anak ko ay hindi sumusunod. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa labi ni Valeria. Ang mga anak ninyo, sir, ay hindi mga empleyado na kailangang sumunod sa memo. Sila ay mga bata. At ang mga bata, kapag nasasakal, ay nagre-rebelde. Nainis si Ricardo sa kanyang sinabi, "So, anong solusyon mo? Hahayaan ko silang gawin ang lahat ng gusto nila? Hahayaan kong sirain nila ang buong bahay?" Umiling si Valeria. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Hindi po. Ang solusyon ay pakinggan sila. Hindi sila kailangan ng mas mahigpit na tali. Ang kailangan nila ay espasyo para huminga. Ang kailangan nila ay maramdamang ligtas silang maging bata. Isang malaking kalokohan sa isip ni Ricardo. Idealistic, impractical. Ito na naman, isa na namang teorya mula sa isang libro na walang lugar sa totoong buhay. Pero pagod na siya, wala na siyang oras. At sa kabila ng lahat, may kung ano sa paraan ng pagsasalita nito na nakakuha ng kanyang atensyon. I will be direct, Miss Sanchez. 17 na ang yayang umalis sa amin. Kung matagalan mo ang mga anak ko ng 1 linggo, iyon ay isang himala na. Tumayo si Valeria at inilahad ang kanyang kamay. Hindi po ako naniniwala sa himala, Sir Ricardo. Naniniwala ako sa proseso. Bigyan niyo po ako ng 1 buwan. Nag-alinlangan si Ricardo. Tinitigan ang nakalahad na kamay. Lahat ng nasa isip niya ay sumisigaw na huwag. Hindi ito ang kailangan niya. Ngunit ang imahe ng kanyang malungkot na mga anak sa playroom ay bumalik sa kanyang alaala. Tinanggap niya ang kamay nito. Nang makaalis na si Valeria, naiwan si Ricardo na nakatitig sa pinto. Napabuntong hininga siya at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. "Marisa," sabi niya, ang boses ay pagod at walang kasiguraduhan. "I-hire mo si Mrs. Sanchez. Papasukin mo siya bukas na bukas." Ibinaba niya ang tawag at napasandal ulit sa kanyang upuan. Ipinikit ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay gumawa siya ng isang malaking pagkakamali. Pero sa puntong ito, wala nang natitirang tamang pagpipilian. Ano pa nga bang mawawala sa akin? Ang mansyon ng mga Mendoza ay hindi isang tahanan. Isa itong museo. Ito ang unang pumasok sa isip ni Valeria habang iginagala siya ni Aling Martha sa loob ng malawak ngunit napakatahimik na bahay.
Ang sahig ay sobrang kintab na parang salamin. Ang mga kasangkapan ay nakaayos sa perpektong anggulo. Ang hangin ay amoy floor wax at mamahaling air freshener, hindi amoy nilutong ulam o sariwang bulaklak. Walang mga family pictures sa dingding, tanging mga mamahaling painting na parang walang buhay. Bawat yapak niya ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan, isang paalala na siya ay isang dayo sa isang lugar na banyaga, sa init at pagmamahal. Ito ang playroom, sabi ni Aling Martha. Binubuksan ng isang malaking pinto. Pumasok si Valeria at isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso. Ang silid ay puno ng pinakamamahalin at pinakabagong mga laruan na maaari mong isipin. Ngunit lahat ng ito ay nakaayos sa estante na parang mga display item sa isang department store. Walang kahit isang laruan sa sahig. Walang kahit isang guhit ng Crayola sa pisara. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang kambal. Si Kay at Leo. Nakaupo sila sa isang maliit na mesa, magkaharap, ngunit hindi nag-uusap. Binabasa nila ang magkahiwalay na libro. Nang maramdaman nila ang kanyang presensya, sabay silang nag-angat ng tingin. Ang kanilang mga mata ay malalaki at matatalino, ngunit blanko, walang kislap ng pagkabata. Kay Leo! Magiliw na sabi ni Valeria. Lumuhod para maging kapantay nila. Ako si Valeria, pero pwede niyo akong tawaging Ate Val. Ako ang magiging bago ninyong playmate. Hindi sila sumagot. Tiningnan lang nila siya. Tapos ay ibinalik ang tingin sa kanilang mga libro. Ngumiti si Valeria. Alam niya na hindi ito magiging madali. Iniabot sa kanya ni Aling Martha ang isang folder. Ito ang schedule nila, Ma'am Val. Gawa ni Sir Ricardo, 8 a.m. breakfast, 8:30 reading time, 9:30 educational videos. Tiningnan ni Valeria ang listahan. Bawat minuto ng araw ng mga bata ay nakaplano. Bawat aktibidad ay may layuning pang-edukasyon. Wala itong puwang para sa pagkakamali, para sa gulo, para sa pagiging bata. Dahan-dahan niyang isinara ang folder at ipinatong sa mesa. Tumingin siya sa kambal. Kay Leo, sabi niya ulit. Mas malambing ang boses. Gusto niyo bang maglaro sa labas? Nagkatinginan ng kambal, may bakas ng pagkalito sa kanilang mga mukha. Umiling si Leo. Bawal, mahinang sabi niya. Dirty sa labas. Saka hindi pa playtime, dagdag ni Kay. Itinuturo ang orasan sa dingding. Isang kirot ang naramdaman ni Valeria sa kanyang dibdib. Alam niyo ba, sabi niya, na minsan, ang pinakamasayang laro ay yung pinakamadumi? Muli silang nagkatinginan, pero ngayon, may kaunting kuryosidad na sa kanilang mga mata. Dahan-dahang tumayo si Valeria at inilahad ang kanyang dalawang kamay. Halika kayo, may ipapakita ako sa inyo. Nag-atubili sila sa simula. Ngunit may kung anong mahikas sa ngiti ni Valeria. Isang pangako ng isang bagay na bago at kapana-panabik. Si Kay ang unang tumayo at naglakas loob na abutin ang kanyang kamay. Sumunod din si Leo. Dinala sila ni Valeria sa malawak na hardin sa likod bahay. Naglakad sila sa malambot na damo. Tingnan niyo, bulong ni Valeria, itinuturo ang isang maliit na bahagi ng hardin kung saan basa ang lupa mula sa mga pandilig kaninang umaga. Isang perpektong patch ng putik. Nakatayo lang ang kambal, nakatingin sa lupa na parabang ito ay isang halimaw. Ngumiti si Valeria. Alam niyang kailangan niya silang pangunahan. Dahan-dahan, umupo siya sa damuhan, hinubad ang kanyang sapatos, at buong tapang na inilubog ang kanyang mga daliri sa malambot na putik. Wow! Sabi niya na may halong pagkamangha. Malamig at malambot. Pinagmasdan siya ni Kay at Leo. Walang gumagalaw. Kumuha si Valeria ng kaunting putik at gumawa ng isang maliit na bola sa kanyang palad. Ipinakita niya ito sa kanila. Sino ang gustong gumawa ng chocolate ball? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kay, pero agad din itong nawala.
Tiningnan niya si Leo. Si Leo naman ay nakatingin sa putik, tapos kay Valeria, tapos sa malinis niyang mga kamay. Hindi kami pwedeng madumihan, sabi ni Leo. Ang boses niya ay halos pabulungi. Tumingin si Valeria sa kanya at sa isang saglit, hindi bata ang nakita niya, kundi isang maliit na matanda na binibigkas ang isang batas na matagal nang isinulat para sa kanya. Sa araw na ito, malumanay na sagot ni Valeria. Kasama ako. Pwedeng-pwede. Ang dumi, kapag nilagyan mo ng imahinasyon, ay nagiging sining. At ngayon, tayo ang mga artista. Ipinakita niya ulit ang bolang putik sa kanyang kamay. Dahan-dahan, lumuhod si Kay. Tila ba may sariling isip. Dahan-dahang gumapang ang kanyang kamay papalapit sa putik. Isang sandali ng pag-aalinlangan, isang malalim na hininga, at pagkatapos, hinawakan niya ito. Nakita ni Valeria ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito, ang sorpresa sa pagdampi ng malambot at malamig na lupa sa kanyang balat. Tumingin ito kay Valeria at ngumiti si Valeria pabalik. Nang makita ni Leo na walang nangyaring masama sa kanyang kapatid, lumapit na rin siya. Ginaya niya ang ginawa ni Kay at sa unang pagkakataon, narinig ni Valeria ang isang maliit na tunog mula sa kanya. Isang mahinang pagtawa, puno ng pagkamangha. At doon, nagsimula ang lahat. Ang simpleng paghawak ay naging paglalaro. Gumawa sila ng mga bola, mga ahas, at mga mukha na gawa sa putik. Sa unay maingat pa sila, ngunit habang tumatagal, ang kanilang mga paggalaw ay naging mas malaya, mas masaya. Isang maliit na piraso ng putik ang aksidenteng tumalsik sa pisngi ni Kay. Pinunasan niya ito, pero kumalat lang lalo. Tumingin siya sa marumi niyang kamay, tapos kay Leo, at isang makislap na ideya ang nabuo sa kanyang mga mata. Mabilis niyang ipinahid ang putik sa braso ni Leo. Nagulat si Leo, pero sa halip na magalit, tumawa siya. Isang tunay, malakas, at malayang tawa. Kumuha siya ng mas malaking dakok ng putik at ibinato ito sa damuhan malapit kay Valeria. At sumunod na ang isang masayang kaguluhan. Tawanan. Habulan. Ang dating malinis nilang mga damit ay napuno na ng mga mantsa ng lupa. Ang kanilang mga mukha ay may mga marka ng putik na parang mga mandirigma. At si Valeria, sa gitna ng lahat, ay nakaupo lang at pinapanood sila. Ang puso niya ay nag-uumapaw sa tuwa. Totoo na yon, sabi niya sa kanyang sarili. Ang tunog na matagal nang nawawala sa bahay na ito, ang tunog ng purong pagkabata. Anong kababalaghan ito? Ang sigaw ay parang kidlat na tumama sa masayang hardin, matigas, malamig, at puno ng galit. Ang tawanan ay biglang namatay, napahinto ang kambal. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng takot. Nanlaki ang kanilang mga mata habang nakatingin sa pinanggalingan ng boses. Doon, sa may pintuan ng terrace, nakatayo si Imelda Mendoza. Perpekto ang ayos, nakasuot ng isang mamahaling puting bestida na lalong nagpatingkad sa dumi ng mga bata. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta, isang maskara ng pagkagulat at sukdulang pagkadismaya. Agad na tumayo si Valeria. Ipinosisyon ang sarili sa pagitan ni Imelda. At nang kambal na ngayon, ay tila nagtatago sa kanyang likuran. Naglakad si Imelda palapit. Bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Hindi niya tinitingnan si Valeria. Ang kanyang nanlilisik na mga mata ay nakatutok sa kanyang mga apo, sa kanilang maruruming damit, sa kanilang mga buhok na may lupa, sa kanilang masayang mundo na bigla niyang winasak. Kay Leo, sabi niya sa boses na nagtitimpi ng galit. Anong ginawa ninyo sa mga sarili ninyo? Parang mga estatwa ang kambal, hindi makagalaw sa takot. Noon lang ibinaling ni Imelda ang tingin kay Valeria. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa at ang pagkadiri sa mukha ni Imelda ay hindi maitatago. Kasabay noon
ay ang pagdating ng isa pang kotse. Si Ricardo, kararating lang mula sa opisina. Narinig niya ang sigaw ng kanyang ina kaya't nagmamadali siyang pumunta sa hardin at natigilan siya sa kanyang nakita. Ang kanyang ina na nag-aapoy sa galit. Ang bagong yaya na nakatayo na parang isang pader na proteksyon. At sa likod nito, ang kanyang dalawang anak. Marumi, magulo, at takot na takot. Pero sa ilalim ng putik, may nakita siyang kakaiba sa kanilang mga pisngi. Bakas ng mga ngiti. Hindi pa niya napoproseso ang lahat ng ituro ni Imelda si Valeria. Ang daliri nito ay nanginginig sa galit. Binalingan nito ang kadarating na si Ricardo at ang boses niya ay humasik na parang ahas. Ricardo, ipaliwanag mo ito sa akin ngayon din. Sino itong salot na dinala mo sa bahay na ito? Ang boses ng kanyang ina ay parang yelo, sapat na para palamigin ang buong hardin. Nakatayo si Ricardo sa gitna ng lahat. Isang referee sa isang laban na hindi niya pinili. Salita niyang tiningnan ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Imelda at ang bakas ng takot sa mukha ng kanyang mga anak, na ngayon ay halos maging anino na sa likod ni Valeria. At si Valeria, nakatayo itong tuwid, hindi natitinag, parang isang punong kahoy sa gitna ng bagyo. Ina, kumalma ka, sabi ni Ricardo, sinisikap na kontrolin ang sitwasyon. Kumalma? Tumaas ang boses ni Imelda. Tingnan mo ang ginawa niya sa mga apo ko. Mukha silang mga pulubi. Ito ba ang disiplinang sinasabi mo? Bago pa man makasagot si Ricardo, nagsalita si Valeria. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Ginang Mendoza, naglalaro lang po ang mga bata. Hinarap siya ni Imelda. Huwag mo akong kausapin na parang hindi ko alam kung ano ang tama para sa aking mga apo. Pinalaki ko si Ricardo na may disiplina at respeto at hindi kasama doon ang paglalaro sa putik. Ang paglalaro po ay hindi kalaban ng disiplina. Bahagi po ito ng kanilang paglaki. Mahinahong paliwanag ni Valeria. Tama na. Putol ni Ricardo. Ang boses niya ay mas malakas kaysa sa inaasahan ng lahat. Napatingin sa kanya si Imelda at Valeria. Maging ang kambal ay bahagyang sumilip mula sa likod ni Valeria. Sa unang pagkakataon, hindi niya kinampihan ang kanyang ina. Ina, pumasok muna tayo sa loob. Hayaan mo muna sila. Hindi makapaniwala si Imelda sa narinig. Pinagtatanggol mo siya? Itong babaeng ito na sa unang araw pa lang ay sinira na ang lahat ng itinuro mo sa mga anak mo? Huminga ng malalim si Ricardo. Tiningnan niya ang kanyang mga anak. Ang takot sa kanilang mga mata ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang puso. Ang nakikita ko lang, ina, ay mga batang kakatapos lang tumawa. At matagal ko nang hindi naririnig yon. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal kay Imelda. Walang nakasagot. Ang kanyang muka ay namula sa galit at kahihiyan. Tinalikuran niya sila. Ang kanyang paglakad ay mabilis at marahas. Bahala ka sa buhay mo, Ricardo. Sabi niya bago tuluyang mawala sa loob ng bahay. Pero kapag ang pamilyang ito ay napuno ng kahihiyan, huwag kang tatakbo sa akin. Nang makaalis si Imelda, ang tensyon ay dahan-dahang nawala. Pero napalitan ito ng isang nakakabiinging katahimikan. Lumuhod si Valeria at niyakap ang kambal. Walang nagsalita. Gabi na. Hindi mapakali si Ricardo sa kanyang opisina sa bahay. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang nangyari kanina. Ang galit ng kanyang ina, ang tapang ni Valeria, at ang tawa. Ang tawa ng kanyang mga anak. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinuntahan ang security footage ng hardin kaninang hapon. Ni-rewind niya ito bago dumating si Imelda. At napanood niya ang lahat. Napanood niya ang pag-aalinlangan ng kanyang mga anak. Napanood niya kung paano sila hinikayat ni Valeria, hindi sa pamimilit, kundi sa pagiging ehemplo. At napanood niya ang sandaling iyon, ang unang pagtawa ni Leo, malakas at walang halong pag-iimbot.
Sumunod ang kay Kay. Nakita niya silang nagbabatuhan ng putik, naghahabulan, nagtatawanan. At habang pinapanood niya ang lahat, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Ngumiti siya. Isang maliit. Halos hindi kapansin-pansin, pero totoong nangiti. Nag-fast forward siya sa kuha sa playroom ilang oras matapos ang insidente. Nakita niya si Valeria na binabasahan ng libro ang kambal. Pagkatapos ng kwento, isa-isang hinalikan ni Valeria ang mga ito sa noo. Nakita niya kung paano yumakap si Kay kay Valeria bago ito umalis ng kwarto. Mga bagay na hindi kailanman ginawa ng 17 yaya na nauna sa kanya. Isinara niya ang laptop, ang isip niya ay mas lalong naguluhan, ngunit may kung anong bahagi sa kanya na gumaan. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto, si Valeria. May dala itong isang tasa ng tsa. "Sir," sabi nito, "nakita ko pong may ilaw pa kayo. Baka gusto niyo pong mag-tsa." "Salamat," sabi niya. Tinatanggap ang tasa. Palingalinga si Valeria sa loob ng opisina. Ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad. Huminto ang tingin niya sa isang lumang leather portfolio na nakasiksik sa isang estante, halos natatabunan na ng mga libro. "Mahilig po pala kayo sa sining?" tanong nito. Kumunot ang noo ni Ricardo. "Hindi. Mga papeles lang yan." "Hindi po," sabi ni Valeria. Lumapit at dahan-dahang hinila ang portfolio na para bang ito ay isang kayamanan. "Nakita ko po kasi kanina nung naglilinis ako. Ang ganda po ng drawing ninyo." Binuksan nito ang portfolio at inilabas ang isang piraso ng papel na medyo naninilaw na. Isang charcoal drawing ng isang matandang mangingisda. Bawat linya sa mukha nito ay nagkukwento ng hirap at pag-asa. Napatayo si Ricardo. "Itago mo yan. Mga kalokohan lang yan noong bata pa ako." Ang boses niya ay biglang naging depensibo. Pero hindi natakot si Valeria. Tinitigan niya ang drawing. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. "Hindi po ito kalokohan, sir. Ito po ay kayo." Natigilan si Ricardo. "Ang galing po ng pagkakaguhit," patuloy ni Valeria. "Pero ang mas kahanga-hanga ay yung emosyon. Parang kilala ko yung mangingisda. Ramdam ko yung pagod niya, pero ramdam ko rin na hindi siya sumusuko." Ibinalik niya ang tingin kay Ricardo. Ang taong gumuhit nito ay may kakayahang makita ang kaluluwa ng iba. "Bakit po kayo tumigil?" Ang tanong ay simple. Pero para kay Ricardo, ito ay parang isang pagsabog. Walang sino man ang nagtanong sa kanya niyan. Walang sino man ang nakakita sa mga drawing niya bilang isang bagay na mahalaga. Para sa kanyang ama at ina, iyon ay isang distraksyon, isang kahinaan na kailangang alisin para mag-focus siya sa negosyo. Hindi siya sumagot. Naglakad siya palabas ng opisina, papunta sa veranda na nakaharap sa madilim na swimming pool. Sumunod si Valeria sa kanya, tahimik lang. "My father." He thought it was a waste of time. Sa wakas ay inamin ni Ricardo, nakatingin sa refleksyon ng buwan sa tubig. "He said a Mendoza builds empires, not paint pictures. One day, he burned all my works. That was the last time I held a pencil." Naramdaman niya ang presensya ni Valeria sa kanyang tabi. "Kaya pala," mahinang sabi nito. Tumingin si Ricardo sa kanya. "Anong kaya pala?" "Kaya pala ganun na lang ang pagbibigay halaga ninyo sa schedule at sa mga patakaran," sabi ni Valeria. "Dahil yung sa inyo, kinuha. Yung kalayaan ninyong maging malikhain, ipinagkait. Kaya ngayon, ang mundo ninyo at ang mundo ng mga anak ninyo kailangang laging nasa kahon. Dahil mas ligtas doon, mas kontrolado, para siyang sinampal ng katotohanan." Bawat salita ni Valeria ay tumago sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Nakita niya siya, hindi bilang si Mr. Mendoza, ang CEO. Hindi bilang ang ama ng kambal. Nakita niya siya bilang si Ricardo, ang batang lalaki na pinagkaitan ng lapis at papel. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtama ang kanilang mga mata.
At sa pagkakataong yon, hindi ito tumagal ng 1 segundo lang. Nagtagal ito. Sapat na para makita ni Ricardo ang pag-unawa, ang awa, at ang isang bagay na hindi niya pa kayang pangalanan sa mga mata ni Valeria. Isang pakiramdam ng koneksyon, isang bagay na mapanganib, pero totoo. Bzz, bzz. Ang vibration ng kanyang cellphone sa bulsa ang bumasag sa sandali. Kinuha niya ito. Halos ayaw na alisin ang tingin kay Valeria. Isang email notification ang nasa screen mula sa kanyang executive assistant. Ang subject, urgent, Torres Group. Biglang bumalik ang lamig, biglang bumalik ang bigat. Binuksan niya ang email. Sir, Marco Torres of Torres Group has officially submitted a proposal for the Apex merger. Their offer is substantial. Naramdaman ni Ricardo ang pag-igting ng kanyang panga. Marco Torres, ang pinakatuso at pinakadelikado niyang katunggali. Ang laro ay nagsimula na. Nawala ang mangingisda. Nawala ang batang lalaki. Muling bumalik ang CEO. At ang kapayapaang kasisimula pa lang niyang maramdaman ay muling nanganganib na gumuho. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Valeria ang unti-unting pagbabago sa mansyon. Mayroon ng mga yabag ng maliliit na paa na tumatakbo sa pasilyo. Mayroon ng mga mahihinang hagig-gig na maririnig mula sa playroom. Ngunit ang opisina ni Ricardo ay nanatiling isang malamig at hiwalay na isla. Mula sa kinatatayuan niya sa labas ng pinto, kitang-kita niya ang tensyon sa mga balikat ni Ricardo. Ang paraan ng pagtipa niya sa keyboard ay mabilis at marahas. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Ang CEO ay bumalik, mas abala, at mailap kaysa dati. Ang koneksyon na naramdaman nila sa veranda noong gabing iyon ay parang isang panaginip na lang. Alam ni Valeria na ang dahilan ay si Marco Torres. Ang presyo ng negosyo ay muling bumabalot kay Ricardo at unti-unti nitong pinapatay ang liwanag na kasisimula pa lang niyang makita. Hindi niya ito hahayaan. Kumuha siya ng 3 dilaw na kapote mula sa cabinet. Isang malaki, 2 maliit. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng opisina. Sir? Nag-angat ng tingin si Ricardo. Ang mga mata niya ay pagod. Yes, Valeria? Oras na po para sa isang session ng joy therapy, sabi niya. Isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Kumunot ang noo ni Ricardo. Joy therapy? Wala yan sa schedule. Eksakto po, sagot ni Valeria. Dahil ang totoong saya, hindi nakasulat sa papel. Halika po. Ipinakita niya ang mga kapote. Umiling si Ricardo at ibinalik ang tingin sa laptop. I have work to do. A lot of work. Sa labas ng pinto, sumilip ang kambal. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-asa. Iyon ang kailangan ni Valeria. Ang trabaho po laging nandyan, sabi ni Valeria. Ang boses niya ay malumanay, pero may diin. Pero ang mga anak ninyo, minsan lang sila magiging 6 na taong gulang. Kailangan po nila ang tatay nila, hindi ang CEO ng Mendoza Corp. Natigilan si Ricardo. Tumingin siya sa mga anak niya na nakasilip sa pinto. Nakita niya ang pananabik sa kanilang mga mata. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Isang tunog ng pagsuko. 5 minutes, sabi niya. Sa wakas ay tumayo. 5 minuto lang. Ngumiti si Valeria. Alam niyang sapat na yon. Habang naglalakad sila, papunta sa hardin, biglang pumatak ang ulan. Hindi isang malakas na buhos, kundi isang ambon na may kasamang sinag ng araw. Naku, umuulan, sabi ni Ricardo. Akmang babalik sa loob, pero pinigilan siya ni Valeria. Mas maganda po yan. Isinuot niya ang kapote sa kambal at pagkatapos ay iniabot ang malaki kay Ricardo. Nag-atubili ito, pero sa huli ay isinuot din. Tumakbo ang kambal sa gitna ng damuhan, itinaas ang kanilang mga kamay at mga mukha sa langit. Hinahayaang mabasa sila ng ulan. Tumatawa sila,
mga purong tunog ng kaligayahan. Nakatayo lang si Ricardo sa gilid, pinapanood sila, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa. Isang estranghero sa sarili niyang hardin. Hinubad ni Valeria ang kanyang sapatos at tumakbo para samahan ang mga bata. Ang sarap ng ulan! Sigaw niya. Hinawakan ni Kay ang kamay ni Ricardo. Halika daddy, sayaw tayo. Hila nito. Kay, mababasa si daddy mo, sabi ni Ricardo, pero hindi na siya makatanggi. Hinila siya ng kambal papunta sa gitna. At doon, sa ilalim ng ambon, sa gitna ng tawanan ng kanyang mga anak, may nangyaring kakaiba. Dahan-dahang nawala ang kunot sa noo ni Ricardo. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamay. Sinimulan ni Valeria na umikot-ikot na parang balerina at ginaya siya ng mga bata. Sa una ay nanonood lang si Ricardo, pero nang madulas si Leo at bumagsak ng malambot sa basang damo, sa halip na umiyak ay humalakhak ito ng malakas at nahawa si Ricardo. Tumawa siya. Hindi ito ang formal at kontroladong tawa na ibinibigay niya sa mga business meeting. Ito ay malalim, malakas at totoo. Nagulat maging si Valeria. Tumingin siya kay Ricardo at sa sandaling iyon, nakita niya ulit ang batang lalaki na mahilig gumuhit. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng ulan. Ang tawa ni Ricardo ay humina at naging isang ngiti. Isang nangiti na umabot sa kanyang mga mata. Nagpapakita ng isang bagay na mas malambot, isang bagay na mas totoo. Tila huminto ang oras. Ang tanging naroroon ay sila, ang ulan, at ang isang damdamin na pareho nilang hindi pa handang pangalanan. Kilig. Ngunit hindi nila alam, mula sa isang bintana sa ikalawang palapag, may isang pares ng mga matang nanonood. Isang kasambahay na matagal nang tapat kay Imelda, ang tahimik na kinukunan ng litrato, ang eksena sa hardin, gamit ang kanyang cellphone. Ang masayang pamilya sa ilalim ng ulan. Isang imahe ng pagkakaisa. Isang imahe na para sa iba ay isang perpektong larawan, ngunit para kay Imelda, ito ay isang deklarasyon ng giyera, isang tap sa screen, at ang litrato ay naipadala na. Ilang minuto lang ang lumipas. Sa isang marangyang sala, sa kabilang bahagi ng syudad, tumunog ang cellphone ni Imelda Mendoza. Tiningnan niya ang litratong natanggap. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang pagkapit niya sa cellphone ay humigpit. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Ang saya sa mukha ni Ricardo. Ang pagtitiwala sa mukha ng kanyang mga apo. Lahat ay nakatuon sa babaeng iyon. Ang babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Kalmado niyang ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero mula sa kanyang pribadong listahan. Hello, sagot ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Kailangan ko ng serbisyo mo, sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. May isang babae. Pangalan niya ay Valeria Sanchez. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang isip ay puno ng isang madilim na plano. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Lahat ng sikreto. Lahat ng kahinaan na meron siya. Ang tawanan sa ilalim ng ulan ay parang isang malayong alaala na lang. Pagkalipas ng 2 araw, muling nalukob ng tensyon ang mundo ni Ricardo. Nakaupo siya ngayon sa pinakadulo ng isang mahabang conference table, kaharap ang taong nagiging dahilan ng kanyang mga gabing walang tulog. Si Marco Torres. May kung anong aura sa paligid ni Marco na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Laging perpekto ang suot niyang suit. Ang kanyang nangiti ay kaakit-akit, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. At ang kanyang mga mata, matalas ang mga yon, parang laging may sinusukat, laging naghahanap ng kahinaan. Ginoong Mendoza, simula ni Marco. Ang boses niya ay makinis at puno ng kumpiyansa. Alam nating pareho na ang Apex merger ang magdidikta sa kinabukasan ng industriyang ito. Ang tanong lang
ay kung sino ang mas karapat-dapat na mamuno. Buong oras ng pulong ay isang matinding labanan ng isipan. Bawat punto ni Ricardo ay sinasagot ni Marco ng isang mas matalas na kontrapunto. Bawat numero na inilalatag ng team ni Ricardo ay tinatapatan ni Marco ng mas agresibong forecast. Malinaw na pinag-aralan ni Marco hindi lang ang kumpanya ni Ricardo, kundi pati na rin siya. Ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa tradisyon, Ginoong Mendoza. Sabi ni Marco, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Ito ay tungkol sa kakayahang mag-adapt, sa kakayahang putulin ang mga bagay na nagpapabagal sa iyo kahit gaano pa ito kapamilyar. Ramdam ni Ricardo ang patama sa mga salitang yon, isang atake sa legasiya ng kanyang pamilya. Nang matapos ang pulong, pareho silang nakangiti habang nagkakamay, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasabing may digmaang namumuo. Kinagabihan, sa isang desperadong pagtatangka na magkaroon ng normalidad, dinala ni Ricardo ang kambal sa isang fine dining restaurant na paborito niya. Bihira niya itong gawin, ngunit pagkatapos ng nakakapagod na araw, kailangan niya ng paalala kung para saan ang lahat ng kanyang pinaghihirapan. Nag-o-order pa lang sila nang may isang pamilyar na boses siyang narinig. Ricardo Mendoza, what a small world. Nag-angat ng tingin si Ricardo at nakita si Marco Torres na papalapit sa kanilang mesa. Ang ngiti nito ay mas malawak kaysa kanina. Marco, formal na bati ni Ricardo. Hindi ko inaasahan na makita ka dito kasama ang iyong pamilya, sabi ni Marco. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa kambal. At sino naman ang dalawang guwapong batang ito? Bago pa man makasagot si Ricardo, sumabat si Leo. I'm Leo, and this is Kay. Tumawa si Marco. Isang karangalan na makilala kayo, Leo at Kay. Ang inyong ama ay isang alamat sa mundo ng negosyo. Pagkatapos ay ibinaling ni Marco ang kanyang pansin sa babaeng tahimik na nakaupo sa tabi ng mga bata, kay Valeria. At ikaw naman, Binibini? Tanong ni Marco. Ang kanyang tingin ay tila mas tumagal. Valeria Sanchez po, sagot ni Valeria. Isang profesional na ngiti ang nasa kanyang labi. Ako ang kanilang child therapist. Isang therapist, sabi ni Marco, tila interesado. Napaka-progresibo naman pala, Ricardo. Isang matalinong hakbang para sa kinabukasan ng mga susunod na Mendoza. May kung anong hindi nagustuhan si Ricardo sa paraan ng pagtingin ni Marco kay Valeria. Isang kakaibang kislap at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang emosyon na hindi niya inaasahan. Selos, isang mabagsik at hindi maipaliwanag na selos. Nice seeing you, Marco, but we were about to have dinner, sabi ni Ricardo. Isang pahiwatig na gusto na niyang umalis ito. Of course, sabi ni Marco. Itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi ko na kayo iistorbohin. Enjoy your meal. Naglakad na ito paalis. Ngunit bago tuluyang lumiko, huminto ito. Muli niyang binalingan si Valeria, isang kakaibang ngiti ang nasa kanyang labi. Valeria Sanchez, inulit niya ang pangalan na para bang nilalasap ito. I have a feeling we'll see each other again. Nang makaalis na si Marco, nagpatuloy sila sa pagkain, ngunit nawala na ang gaan ng pakiramdam. Si Ricardo ay hindi mapakali. Ang presensya ni Marco ay parang isang madilim na ulap na naiwan sa kanilang mesa. Habang pauwi na sila, sa lobby ng restaurant, nagpaalam si Valeria na mag-CR lang sandali. Naghintay si Ricardo kasama ang kambal. Maya-maya, lumabas si Valeria mula sa pasilyo, ngunit ang kanyang mukha ay putlang-putla, na para bang nakakita siya ng multo. Valeria, ayos ka lang? Tanong ni Ricardo, lumapit sa kanya. Hindi ito sumagot, tila ba wala itong naririnig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Valeria, inulit niya. Hinawakan ito sa braso. Noon lang ito tila natauhan,
Tumingin ito sa kanya at nakita niya ang purong takot sa mga mata nito. Anong nangyari? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Ricardo. Umiling lang si Valeria. Pilit na ngumiti. Pero halatang peke. Wala sir. Nahilo lang ako bigla. Tara na po. Naglakad na siya ng mabilis. Pero alam ni Ricardo na may itinatago ito. Hindi niya alam na habang nasa loob ng CR si Valeria, may isang waiter na lumapit dito at nag-abot ng isang tissue. Pinabibigay po, ma'am, sabi ng waiter. Nagtaka man ay kinuha ito ni Valeria. Pagbukas niya ng tissue, may isang salitang nakasulat sa gitna, gamit ang pulang tinta. Miguel. Ang pangalang yon, isang pangalan mula sa isang bangungot na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. At bigla niyang naalala, si Marco Torres. Habang paalis ito kanina, may ibinulong ito sa kanya, isang bagay na akala niya ay guni-guni lang. Ngayon, malinaw na ang lahat. Tumingin siya sa direksyon kung saan umalis si Marco kanina. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang mensahe, isang babala. Ang biyahe pa uwi ay parang isang mahabang bangungot para kay Valeria. Ang masayang kwentuhan ng kambal sa likod ay parang mga ingay na lang na nagmumula sa malayo. Ang tanging umuugong sa kanyang isipan ay ang pangalang iyon, Miguel. Pagdating sa mansyon, mabilis niyang inasikaso ang kambal papunta sa kanilang silid. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa kanila ay pilit. Ang bawat yakap ay may kasamang panginginig na pilit niyang itinatago. Good night, Mama Val, sabi ni Kay. Niyakap siya ng mahigpit. Mahal ka namin, dagdag ni Leo. Ang mga salitang yon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng purong kaligayahan, ngayon ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi niyo ako pwedeng mahalin. Gusto niyang isigaw. Mapapahamak lang kayo sa akin. Nang masiguro niyang tulog na ang mga bata, pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Sumandal siya dito. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa takot. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone at binuksan ang isang lumang folder na matagal na niyang hindi tinitingnan. Doon, naroon ang isang litrato. Isang batang lalaki, mga 8 taong gulang, na may isang matamis, ngunit malungkot na ngiti. Si Miguel, biglang bumalik ang lahat. Flashback, 5 taon na ang nakalipas. Si Valeria ay isang batang-batang psychologist pa lang noon, puno ng idealismo. Ang kaso ni Miguel ang isa sa mga una niyang hinawakan. Isang batang lalaki mula sa isang napakayamang pamilya. Tulad ng mga Mendoza, isang batang sobrang talino pero sobrang tahimik. Ang mga magulang ni Miguel ay istrikto. Bawat minuto ng buhay niya ay nakaplano. Bawal maglaro, bawal madumihan, bawal magkamali. Ang tanging mahalaga ay ang grades at ang magandang imahe. Sinubukan ni Valeria ang lahat. Ginamit niya ang mga teoryang natutunan niya. Sinubukan niyang hikayatin si Miguel na mag-drawing, na magkwento, na ilabas ang kanyang nararamdaman. At unti-unti, nagtagumpay siya. Nagsimulang ngumiti si Miguel. Nagsimulang maglaro ng patago. Ngunit nalaman ito ng kanyang mga magulang. Itinuring nila ang kalayaan na itinuturo ni Valeria bilang isang masamang impluwensya. Ipinagbawal nila ang kanilang mga session. Isinisi nila kay Valeria ang pagre-rebelde ni Miguel. Isang linggo matapos ang kanilang huling pagkikita, nabalitaan na lang ni Valeria ang trahedya. Nagkasakit daw si Miguel, isang biglaan at malubhang karamdaman. Ngunit alam ni Valeria sa kanyang puso ang totoo. Hindi sakit sa katawan ang pumatay kay Miguel, kalungkutan. Isang durog na espiritu. At ang kuya ni Miguel? Ang kuya niyang laging nasa anino, tahimik na nagmamasid sa tuwing dinadalaw niya si Miguel. Isang binatang teenager pa lang noon na may mga matang puno ng hinanakit. Si Marco, napaupo si Valeria sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Siya pala iyon. Si Marco Torres, ang makapangyarihang CEO, ay ang kuya ni Miguel. At ngayon, alam na niya.
Ang paglapit niya kay Ricardo ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay personal. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang mga malayang pamamaraan ay laging nagtatapos sa trahedya, tulad ng nangyari kay Miguel. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Parang may yelong dumaloy sa kanyang mga ugat. Minamasdan siya ni Marco. Alam nito kung nasaan siya. At ginagamit nito ang kanyang pinakamalaking kabiguan laban sa kanya. Valeria, isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang boses ni Ricardo. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Tumayo siya at pilit na inayos ang sarili bago buksan ang pinto. Sir Ricardo, sabi niya, sinisikap na maging normal ang kanyang boses. Nakita ni Ricardo ang pamumula ng kanyang mga mata. Sigurado kang ayos ka lang? Namumutla ka pa rin. Ang pag-aalala sa boses ni Ricardo ay nagpadurog lalo sa kanyang puso. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang humingi ng tulong. Pero paano? Paano niya sasabihin na ang karibal nito sa negosyo ay may personal na galit sa kanya? Paano niya ipapaliwanag ang isang kabiguan na hanggang ngayon ay pasan-pasan pa rin niya? Baka isipin ni Ricardo na isa siyang panganib. Baka palayasin siya nito para protektahan ang mga bata. At ang isiping iyon, ang isiping mawalay kina Kai at Leo ay mas masakit pa kaysa sa takot niya kay Marco. Ayos lang po talaga ako, sir. Pagsisinungaling niya. Pagod lang siguro. Sige po, magpapahinga na ako. Akmang isasara na niya ang pinto nang pigilan ito ni Ricardo. Valeria, kung ano man yan, sabi nito, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Pwede mong sabihin sa akin. Sa isang sandali, bibigay na sana siya. Ngunit ang imahe ni Miguel ay muling sumagi sa kanyang isipan. Ang responsibilidad niya ay kina Kay at Leo. Kailangan niyang protektahan sila. At sa ngayon, ang ibig sabihin noon ay ang ilayo sila sa gulo na dala niya. Salamat po, sir. Pero wala po talaga. Good night. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Iniwan si Ricardo na nag-aalala at naguguluhan sa labas. Napasandal siya muli sa pinto. Ang katawan ay nanghihina. Binuksan niyang muli ang litrato ni Miguel sa kanyang cellphone. Patawarin mo ako, Miguel. Bulong niya sa hangin. Hindi ko hahayaang maulit ang nangyari sa'yo. Alam na niya ngayon. Si Marco ay hindi lang naghahanap ng paghihiganti. Naghahanap ito ng hustisya sa sarili niyang paraan. At para sa kanya, ang hustisya ay ang patunayan na ang mga pamamaraan ni Valeria ay nakakasira. At ano ang mas magandang paraan para patunayan iyon kundi ang sirain ang bagong pamilyang sinusubukan niyang buuin. Ang laro ay hindi na lang sa pagitan ni Ricardo at Marco. Ngayon, nasa gitna na siya. Siya ang target. Siya ang magiging sandata para wasakin ang lahat. Hindi na muling nabanggit ni Valeria ang nangyari sa restaurant at sinubukan din ni Ricardo na huwag na itong isipin. Ngunit ang imahe ng takot sa mga mata nito ay nanatili sa kanyang isipan. Isang palaisipan na hindi niya mabigyan ng solusyon. Samantala, sa mundo ng korporasyon, lalong umiinit ang laban. Nagpapakalat si Marco ng mga alingas-ngas sa mga miyembro ng board. Mga bulong-bulungan tungkol sa di umano'y instability ng pamumuno ni Ricardo na mas inuuna pa raw nito ang mga personal na issue kaysa sa kumpanya. Alam ni Ricardo na gawa-gawa lang ito, ngunit epektibo. Nararamdaman niya ang pagdududa mula sa mga taong dati ay lubos na nagtitiwala sa kanya. Isang hapon, habang abala siya sa isang mahalagang tawag, tumawag ang kanyang ina. Hindi niya ito sinagot. Ngunit makalipas ang ilang minuto, isang text ang dumating. Pumunta ka sa bahay. Ngayon, may kailangan kang makita. Ang paggamit ng malalaking titik ay nangangahulugang
Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Pagdating ni Ricardo sa mansyon ng kanyang ina, naabutan niya itong nakaupo sa sala. Ang mukha ay seryoso at malamig. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakakalat ang isang brown envelope. "Ricardo, umupo ka," sabi ni Imelda. "Pinag-imbestigahan ko ang babaeng yan. Ang Valeria na yan." Napatayo ng tuwid si Ricardo. "Ina, anong ginawa mo?" "That's an invasion of privacy." "Invasion of privacy?" Tumawa ng mapakla si Imelda. "Proteksyon ang tawag dito, Ricardo. Proteksyon para sa pamilya natin." Kinuha niya ang mga laman ng sobre at inilatag sa mesa, mga litrato at dokumento. Valeria Sanchez. 5 taon na ang nakalipas, hinawakan niya ang kaso ng isang batang lalaki, Miguel Torres. Natigilan si Ricardo. "Torres?" "Oo, Ricardo. Kapatid ni Marco Torres." Pagdidiin ni Imelda na para bang nababasa ang kanyang isip. "Ayon sa investigador ko, si Valeria ang therapist ng bata. At sa ilalim ng kanyang progresibong pag-aalaga, ang bata ay nagpakamatay." Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Ricardo. Isang malakas at nakakahilong suntok. Biglang nagkaroon ng saysay ang takot sa mga mata ni Valeria. Biglang nagkaroon ng saysay ang pangalan sa tissue. "Ang mga impormasyong ito," patuloy ni Imelda, "ay galing sa isang source na malapit sa pamilya Torres. Sinasabi na sinisisi ng pamilya si Valeria, na ang kanyang mga pamamaraan ay nagtulak sa bata sa isang mas malalim na depresyon." "Ina, ito ay..." "Hindi ka pani-paniwala," sabi ni Ricardo, umiling-iling. "Talaga ba? Dahil may nangyari kaninang umaga," sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay nagbago, naging mas matalas. Ipinakita niya ang kanyang cellphone, isang litrato ni Kay na may mga mapupulang pantal sa braso. Ayon kay Martha, hinayaan ni Valeria na kumain ng kung anong ligaw na bunga ang mga bata sa hardin. Nagkaroon ng allergy si Kay. Mabuti na lang at mild lang. Paano kung mas malala pa? Paano kung nalason siya? Ang bawat salita ni Imelda ay parang lason na kumakalat sa isip ni Ricardo. Ang kwento tungkol kay Miguel, ang pantal sa braso ni Kay, ang mga ito ay nagsasama-sama, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Hindi alam ni Ricardo na si Imelda ay nakipagkita kay Marco Torres 2 araw na ang nakalipas. Hindi niya alam na ang source ni Imelda ay si Marco mismo, na nagbigay sa kanya ng isang bersyon ng kwento na pinalaki at binaluktot para magmukhang kasalanan lahat ni Valeria. Hindi niya alam na ang ligaw na bunga ay isang simpleng aratiles lang na sinigurado ni Valeria na ligtas kainin, at ang mild allergy ni Kay ay isang bagay na hindi inaasahan at agad namang ginamot. Ang alam lang ni Ricardo ay ang mga ebidensya na nasa harap niya. "Kailangan mong alisin ang babaeng yan, Ricardo," mariing sabi ni Imelda, "bago pa may mangyaring mas masama, bago pa maulit ang trahedya ng pamilya Torres sa sarili nating pamamahay." Umuwi si Ricardo, nagulong-gulo ang isip. Sinalubong siya ni Valeria sa may pinto. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Sir, okay na po si Kay. Mild reaction lang po pala sa balat. Binigyan ko na po ng gamot." Tinitigan lang siya ni Ricardo. Ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng nagpatawa sa kanya sa ilalim ng ulan. Ang babaeng nakakita sa kaluluwa niya sa pamamagitan ng isang lumang drawing. Siya rin ba ang babaeng may madilim na nakaraan? Isang panganib sa kanyang mga anak? Ang pagdududa na minsan nang nawala ay bumalik. Mas malakas at mas nakakalason. Dumiretso siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Gusto niyang maniwala kay Valeria, ngunit ang mga salita ng kanyang ina, ang koneksyon kay Marco Torres ay umuugong sa kanyang tainga. Maya-maya, tumunog ang kanyang email. Isang mensahe mula sa isang anonymous sender. Ang subject,
Ang katotohanan tungkol kay Valeria Sanchez. Nag-aalangan man ay binuksan niya ito. Nakalakip dito ay isang file, isang kopya ng isang psychological report. Ang kaso ni Miguel Torres. Ngunit ang report ay halatang may mga binago. May mga salitang pinalitan para palabasin na si Valeria ay naging pabaya. May mga rekomendasyon na binura para magmukhang wala siyang ginawang tama. Sa ilalim ng report, may isang pangungusap lang. Ilang pamilya pa ang kailangan niyang sirain. Napayukom si Ricardo ng kanyang kamao. Ang bawat piraso ng ebidensya ay itinuturo siya sa isang direksyon. Ang bawat boses sa paligid niya ay nagsasabi ng isang bagay. Ang bitag ay nagsara na. Ang mga sumunod na 24 na oras ay isang malaking dagok para kay Ricardo. Ang pekeng report ay kumalat na parang apoy sa board of directors, kagagawa ng isang anonymous leak na alam niyang si Marco ang may pakana. Ang merger, ang pinakamalaking proyekto ng kanyang buhay, ay nasa bingit ng alanganin. Tinawagan siya ng chairman ng board. "Ricardo," sabi ng matanda sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "May mga chismis na kumakalat tungkol sa personal na buhay mo. Isang yaya na may koneksyon sa pamilya Torres? Ricardo, alam mong hindi ito maganda para sa imahe ng kumpanya. Ayusin mo yan bago pa mahuli ang lahat." Ang bawat salita ay isang panggigipit. Kumpanya, pamilya, imahe, pamana, lahat ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Gabi na nang lumabas siya sa kanyang opisina. Nakita niya si Valeria sa sala. Tinuturuan si Leo kung paano magtiklop ng isang paper airplane. Si Kay ay masayang nanonood sa tabi. Ang eksena ay perpekto. Isang larawan ng kapayapaan sa gitna ng digmaan sa kanyang isipan. Ang puso niya ay sumisigaw na protektahan ang eksenang ito. Ngunit ang isip niya na si nanay sa lohika at pag-iingat ay sumisigaw ng panganib. Ang peking report, ang allergy ni Kai, ang babala ng kanyang ina, ang banta sa kanyang kumpanya. Lahat ng ito ay umiikot sa isang tao, kay Valeria. Alam niyang hindi ito makatarungan. May isang bahagi sa kanya na nagsasabing lahat ng ito ay isang bitag. Ngunit ang takot ay isang makapangyarihang lason. Takot na baka totoo ang mga paratang. Takot na baka may mangyari sa kanyang mga anak. Takot na baka mawala ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. At sa huli, ang takot ang nanalo. "Valeria?" Tawag niya. Ang boses niya ay walang emosyon. Isang maskara na isinuot niya para itago ang sarili niyang pagkabasag. "Pwede ba tayong mag-usap? Sa opisina ko." Tumayo si Valeria. Ang nangiti sa kanyang labi ay dahan-dahang nawala nang makita ang lamig sa mga mata ni Ricardo. Sa loob ng opisina, hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang mesa, isang harang sa pagitan nilang dalawa. Anong problema, sir?" Tanong ni Valeria. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Itinuon niya ang kanyang tingin sa isang punto sa dingding sa likod nito. "Kailangan mo nang umalis, Valeria," sabi niya. Ang mga salita ay lumabas na mas matigas at mas malamig kaysa sa kanyang inaasahan. Nakita niya ang pagkagulat at sakit na dumaan sa mukha ni Valeria. "Ano po? Pero bakit? May nagawa po ba akong mali?" Napapikit ng mariin si Ricardo. "Huwag kang bibigay," sabi niya sa sarili. "This arrangement is not working out." Hindi gumagana, hindi makapaniwalang sagot ni Valeria. Pero masaya na po ang mga bata. Naglalaro na sila, tumatawa. Nakikita ko pong nagbabago na sila, pati na rin po kayo. Ang huling salita ay isang bulong, puno ng pakiusap. Ang desisyon ko ay pinal na. Pagdidiin ni Ricardo. Pinipilit na huwag ipakita ang anumang emosyon. Ihahanda ng sekretarya ko ang iyong final pay. Maari ka nang umalis bukas ng umaga.
Luha. Nakita niya ang pag-init ng mga mata ni Valeria. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi nito. At ang luhang iyon ay parang kumukulong asido na tumama sa puso ni Ricardo. Dahil ba ito sa nangyari kay Kai? Tanong ni Valeria. Ang boses ay basag na. Isang aksidente lang po iyon. O dahil ba ito kay Miguel? Ang pagbanggit sa pangalan ay nagpatigas sa puso ni Ricardo. Ito ang kailangan niya. Isang paalala ng panganib. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Pagsisinungaling niya. Basta umalis ka na lang. Tumalikod si Valeria. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Bago siya tuluyang lumabas, humarap siyang muli. Ang muka ay basang-basa na ng luha. Alam kong natatakot ka, Ricardo. Pero ang pagpili sa takot kaysa sa tiwala, iyan ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa mo. Sana huwag mong pagsisihan ito. Pagkasabi noon, lumabas na siya ng pinto. Naiwan si Ricardo na nakatayo, nanginginig. Gusto niyang habulin ito. Gusto niyang bawiin ang lahat. Ngunit huli na. Narinig niya ang pag-iyak mula sa labas. Hindi kay Valeria, kundi sa kanyang mga anak. Sumilip siya sa pinto at nakita ang isang eksenang habambuhay niyang pagsisisihan. Nakaluhod si Valeria sa pasilyo. Yakap-yakap ang kambal na humahagulgol. "Huwag kang umalis, Mama Val," umiiyak na sabi ni Kay. "Please don't leave us." "We love you, Mama Val," sabi ni Leo sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Daddy, please! Tell Mama Val not to go!" Tumingin sa kanya ang kambal. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit si Ricardo ay parang naging bato. Hindi siya makagalaw. Isinara niya ang pinto, tinatalikuran ng pag-iyak ng sarili niyang mga anak. Sumandal siya sa pinto. Dinig na dinig ang hagulgol mula sa labas. Bawat hikbi ay parang isang martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Nang tumahimik na sa labas, bumalik siya sa kanyang mesa. Naroon ang 2 dokumento. Ang merger proposal na ngayon ay mas malaki ang tsansang mapanalunan niya. At ang termination contract ni Valeria. Nakuha niya ang gusto niya. Nailigtas niya ang kanyang kumpanya. Nailayo niya ang panganib sa kanyang mga anak. Ngunit habang nakaupo siyang mag-isa sa malamig at tahimik na opisina, naramdaman niya ang isang matinding kawalan. Isang butas sa kanyang puso na mas malaki kaysa sa anumang imperyo na maaari niyang itayo. Maaaring mapasa kanya na ang buong mundo, pero sa gabing iyon, nawala sa kanya ang lahat ng tunay na may halaga. Ang katahimikan, iyon ang pinakamasakit. Mas malakas pa sa sigaw, mas mabigat pa sa anumang parusa. Sa loob ng 2 araw mula nang umalis si Valeria, ang mansyon ay naging isang malamig na puntod. Hindi na muling tumakbo ang kambal sa pasilyo. Hindi na nila ginamit ang playroom. Halos hindi na sila nagsasalita. Kapag kinakausap niya sila, ang sagot lang nila ay opo o hindi po. Ang kanilang mga mata ay laging nakayuko at ang liwanag na minsan nang ibinalik ni Valeria ay tuluyan ng naglaho. Ang bawat sandali ng katahimikang iyon ay isang akusasyon, isang paalala sa kanyang karuwagan. Isang gabi, hindi na niya natiis. Pumasok siya sa playroom, umaasang makakita ng kahit anong bakas ng dati nilang sigla. Ngunit wala. Ang lahat ay malinis at nakaayos, tulad ng dati. Maliban sa isang bagay. Sa ilalim ng mesa, may isang piraso ng papel. Isang paper airplane na hindi pa tapos. Ang huling proyekto ni Leo at Valeria. Dinampot niya ito. At habang hawak niya ang simpleng laruang papel, isang bagay sa loob niya ang nabasag. Ang pader ng takot at pagdududa ay gumuho, at ang naiwan ay ang dalisay na sakit ng pagsisisi. Ano ang nagawa niya? Bumalik siya sa kanyang opisina. Ang isip ay determinadong maghanap ng sagot. Muli niyang binuksan ang pekeng report na ipinadala sa kanya. Binasa niya ito ng paulit-ulit, pero ngayon, hindi na bilang isang CEO na nag-aalala sa panganib.
kundi bilang isang taong naghahanap ng katotohanan. At doon niya nakita isang maliit na detalye, isang petsa sa report na hindi tumutugma sa timeline ng mga pangyayari na ikinuwento ng kanyang ina. Isang maliit na pagkakamali, isang hibla na kapag hinila mo ay masisira ang buong tela ng kasinungalingan. Hindi na siya nag-atubili. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone at tinawagan ang numero ng isang pribadong investigador na minsan na niyang ginamit para sa kumpanya. I need you to find out everything about a man named Marco Torres and a woman named Valeria Sanchez, sabi ni Ricardo. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. I want to know their connection, and I want to know the real story behind Miguel Torres. I want it done in 24 hours. Kinabukasan ng araw ng contract signing para sa Apex merger, ang pinakamalaking araw sa kanyang karera. Nakatayo si Ricardo sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang kurbata. Ngunit ang taong nakikita niya ay hindi na ang CEO na uhaw sa tagumpay, isa na siyang ama na naghahanap ng hustisya para sa mga taong sinaktan niya. Tumunog ang kanyang cellphone, ang investigador. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. Nakuha ko na po lahat. Si Marco Torres ay kapatid nga ni Miguel. Ang report na nakuha ninyo ay peke. Ipinadala ko na po sa inyo ang kopya ng orihinal na report mula sa hospital records. Dito, nakasulat na si Valeria ang tanging nagmalasakit sa bata at ang mga magulang ang naging pabaya. Mayroon din po akong recording ng pag-uusap ni Marco Torres at ng source ng nanay ninyo. Malinaw na minanipula niya ang lahat. Bawat salita ay isang kumpirmasyon sa katotohanang matagal nang ibinubulong ng kanyang puso. Nang ibaba niya ang tawag, isang malamig na galit ang gumapang sa kanya. Galit kay Marco, galit sa kanyang ina, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Una niyang pinuntahan ang kanyang ina. Naabutan niya itong nag-aalmusal. Kalmado na, para bang walang nangyari. Ina, sabi niya, ang boses ay hindi na nagtatanong. Ginamit ka ni Marco Torres. Ipinakita niya ang ebidensya sa kanyang telepono. Pinakinggan ni Imelda ang recording, binasa ang mga text. Ang kanyang muka ay dahan-dahang namutla. Ang pagiging kampante ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ng kahihiyan. Hindi ko alam. Nautal na sabi nito. Alam ko, Ina, sagot ni Ricardo. Dahil sa sobrang takot mong masira ang pangalan natin, naging bulag ka sa katotohanan. At dahil sa takot ko, sumunod ako sa'yo. Pero tapos na yon. Umalis siya nang hindi na hinintay ang sagot nito. Sa press conference para sa contract signing, ang lahat ay naroon. Ang media, ang mga board members, at si Marco Torres na nakaupo sa tabi ng bakanting upuan ni Ricardo. Ang ngiti ng tagumpay ay nasa kanyang mga labi. Huli nang dumating si Ricardo. Naglakad siya papunta sa podium, hindi sa upuan sa tabi ni Marco. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya. Narito tayo ngayon para sa isang makasaysayang pagsasanib. Ngunit bago ko pirmahan ang kontratang ito, meron lang akong isang anunsyo. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Ang nangiti sa labi ni Marco ay nagsimulang maglaho. Ang Mendoza Corporation ay hindi na magpapatuloy sa merger na ito, deklara ni Ricardo. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Dahil naniniwala ako na ang pundasyon ng anumang partnership ay tiwala at integridad. Mga katangiang hindi taglay ng isang taong kayang manira ng buhay ng iba para lang sa negosyo. Sa malaking screen sa likod niya, kung saan dapat ay ang logo ng kumpanya, lumabas ang mukha ni Valeria. Kasunod nito ay ang orihinal na report tungkol kay Miguel. Ginamit ni Ginoong Marco Torres ang isang personal na trahedya para manipulahin ang aking pamilya at siraan ang isang inosenteng tao. Patuloy ni Ricardo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pinili niyang gamitin ang kasinungalingan para makuha ang kontratang ito. At ako ay nagkamali.
Pinili kong maniwala sa kasinungalingan dahil sa takot. Tumingin siya sa mga kamera. Ang pamana ng Mendoza ay hindi lamang tungkol sa pera at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa integridad. At ngayon, itinatama ko ang aking pagkakamali. Mas pipiliin kong mawala ang isang deal kaysa mawala ang aking kaluluwa. Ang silid ay sumabog sa gulo. Nagkakagulo ang mga reporter. Si Marco ay napanganga, hindi makapaniwala. Si Imelda, na nanonood mula sa isang sulok, ay napayuko sa hiya. Ngunit hindi na ito pinansin ni Ricardo. Tinalikuran niya ang kaguluhan. Tinalikuran niya ang nasirang deal at ang nabigong ambisyon. Naglakad siya ng diretso palabas ng silid. Ang kanyang isip ay mayroon na lang isang layunin. Paglabas niya, sumakay siya sa kanyang kotse. "Saan po tayo, sir?" tanong ng kanyang driver. Tumingin si Ricardo sa kalsada sa unahan. Ang kanyang puso ay puno ng isang bagong determinasyon. Hanapin mo si Valeria Sanchez. Ngayon din, bawat segundo habang nasa biyahe ay parang isang oras. Ang tanging impormasyong nakuha ng kanyang tauhan ay ang address ng isang maliit na apartment na inuupahan ni Valeria. Bawat paghinto sa traffic ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung umalis na siya ng syudad? Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang simpleng apartment building. Halos takbuhin niya ang hagdanan. Walang elevator. Bawat hakbang pataas ay kabog sa kanyang dibdib. Nasa tapat na siya ng pinto. Numero 2B. Huminga siya ng malalim. Kumatok siya. Isang beses, 2 beses. Bumukas ang pinto. At naroon si Valeria. Nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon. May hawak siyang isang karton na kahon. Nag-iimpake siya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat nang makita siya. Pagkatapos ay napalitan ito ng pag-iingat. Isang pader na muling itinayo. "Sir Ricardo," sabi nito. Ang boses ay formal at malamig. "Anong ginagawa ninyo dito?" Ang sakit na makitang muli ang distansya sa pagitan nila. "Valeria, please, pakinggan mo ako." Akmang isasara na nito ang pinto. Wala na po tayong dapat pag-usapan. Ngunit iniharang niya ang kanyang kamay. "Meron, Val, please. 5 minuto lang." Nag-atubili ito, ngunit sa huli ay pinapasok siya. Ang apartment ay halos wala ng laman. Puro mga kahon. "Alam ko na ang lahat," simula ni Ricardo. "Tungkol kay Marco. Tungkol kay Miguel. Alam ko ang ginawa niya. Ang ginawa nila." Tumingin sa kanya si Valeria. Walang emosyon. "Okay? Ngayon alam niyo na?" "Hindi lang yon," sabi ni Ricardo. Lumapit. "Alam ko na rin kung gaano ako naging duwag. Kung gaano ako naging tanga." Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hinahayaan itong makita ang lahat ng pagsisisi at sakit na nararamdaman niya. "Natakot ako, Val. Natakot ako para sa mga anak ko, para sa kumpanya. At sa takot na yon, pinili kong saktan ka. Pinili kong saktan ang mga anak ko. Pinili kong talikuran ang nag-iisang tao na nagpakita sa akin kung ano ang tunay na mahalaga." Ang pader sa mga mata ni Valeria ay bahagyang gumuho. "Hindi ako naparito para mag-alok ng pera o para bawiin ang trabaho mo." Patuloy ni Ricardo. Ang boses niya ay nanginginig na sa emosyon. "Naparito ako para humingi ng tawad at para sabihin sa'yo na kailangan ka namin. Kailangan kita, Valeria." Ang bawat salita ni Ricardo ay parang alon na, humahampas sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Napanood niya ang press conference kanina sa TV. Nakita niya ang ginawa ni Ricardo, ang pagsasakripisyo nito, ngunit ang marinig, ang mga salitang ito, mula mismo sa kanya, iba pa rin. "Ricardo." Bulong niya. Ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang bibig nang walang sir sa unang pagkakataon.
Bumalik ako sa bahay, Val, sabi ni Ricardo. At ang bahay ay hindi na tahanan. Tahimik, malamig, walang buhay. Dahil wala ka. Ikaw. Ikaw ang naging puso ng tahanan na yon. Lumapit pa ito. Isang hakbang na lang ang pagitan nila. Itinuro mo sa mga anak ko kung paano tumawa. Itinuro mo sa akin kung paano muling makaramdam. Huwag mo sanang hayaan na ang pagkakamali ko ang maging katapusan ng lahat. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Valeria. Ang lahat ng sakit at pag-iisa na naramdaman niya sa mga nakalipas na araw ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas malakas, pag-asa. Ang mga bata, mahinang tanong niya, "Miss na miss ka na nila?" Mabilis na sagot ni Ricardo. Lagi ka nilang hinahanap. Lagi nilang tinatanong kung kailan babalik si Mama Val. Ang mga salitang yon, Mama Val, iyon na ang tuluyang gumiba sa lahat ng natitirang depensa niya. Napahagulgol siya at sa isang iglap, nasa harap na niya si Ricardo, niyayakap siya ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at doon, naramdaman niya ang init at kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Ricardo. Nang yakapin niya si Valeria, naramdaman niya ang pagiging buo. Ito na yon. Ito ang tahanan. Hindi ang mansyon na puno ng mamahaling gamit, kundi ang babaeng ito na nasa kanyang mga bisig. Bumalik ka na sa amin, Val. Bulong niya sa buhok nito. Bumalik ka na sa akin. Tumango si Valeria sa kanyang dibdib. Oo. Ang isang salitang yon ay ang pinakamagandang merger deal na narinig niya sa buong buhay niya. Pagbalik nila sa mansyon, sinalubong sila ng katahimikan. Ngunit nang makita ng kambal si Valeria na papasok sa pinto, ang katahimikan ay nabasag ng pinakamatamis na tunog sa mundo. Mama Val! Sabay silang tumakbo at yumakap sa mga binti ni Valeria. Ang pag-iyak nila ay hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong saya. Si Ricardo ay nakatayo sa likod, pinapanood ang muling pagsasama. Ang puso niya ay nag-uumapaw. Mula sa itaas ng hagdanan, tahimik na nanonood si Imelda. Nakita niya ang eksena sa ibaba. Nakita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang anak. Isang nganang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Nakita niya ang pagmamahal sa pagitan nina, Valeria, at ng kanyang mga apo. Dahan-dahan, tumalikod siya at pumasok sa kanyang silid. Dala-dala ang bigat ng kanyang pagsisisi at marahil, isang maliit na binhi ng pagbabago. Ang huling eksena ay hindi sa loob ng malamig na mansyon. Nasa hardin silang apat, maaraw. Si Ricardo, Valeria, Kay, at Leo ay magkakasamang nagtatanim ng isang maliit na puno ng mangga sa mismong lugar kung saan sila unang naglaro sa putik. Para kapag lumaki na tayo, may sarili na tayong pitasan ng mangga. Masayang sabi ni Kay. Kumuha ng kaunting lupa si Leo at pabirong ipinahid sa pisngi ni Ricardo. Daddy, marumi ka na. Sa halip na magalit, tumawa si Ricardo. Kumuha rin siya ng lupa at ipinahid sa ilong ni Valeria. Ang tawanan nilang apat ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Isang musika na mas matamis kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ang mansyon sa likod nila ay hindi na isang museo. Isa na itong tahanan, isang lugar na hindi na binuo sa kontrol at kayamanan, kundi sa pag-unawa, pagpapatawad, at pag-ibig na walang anumang kondisyon. At habang pinapanood ni Ricardo si Valeria na tumatawa kasama ang kanyang mga anak, alam niya na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na imperyo.